tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malaking sunog ang sumiklab ngayon sa Afipski Oil Refinery sa timog na bahagi ng Krasnodar, Russia matapos ang isang matinding pag-atake ng drone. Kinumpirma ng mga lokal na awtoridad ang insidente na nagdulot ng malaking pinsala sa pasilidad. Ayon sa ulat, 2 tao ang napatay habang 2 naman ang sugatan dahil sa mga bumagsak na labi ng drone malapit sa istasyon ng tren sa Afipski. Ito ay isa na namang direktang dagok sa enerhiya ng Russia. Si Governor Veniamin Kondratiev ng Krasnodar ang unang nagbahagi ng balita sa pamamagitan ng kanyang opisyal na Telegram channel. Sinabi niya na mabilis na rumesponde ang mga bumbero at emergency services upang apulahin ang apoy na bumalot sa refinery. Ayon sa kanyang pahayag, patuloy ang investigasyon sa lawak ng pinsala, ngunit ang pangunahing prioridad ay ang kaligtasan ng mga residente at ang pagkontrol sa sunog upang hindi na ito kumalat. Ang 2 nasawi ay biktima ng mga naglalakihang labi ng drone na bumagsak sa kalapit na istasyon ng tren ng Afipski. Ang istasyong ito ay mahalagang daanan ng mga produkto mula sa refinery, kaya naman naging kritikal ang sitwasyon sa lugar. Agad na dinala sa pinakamalapit na ospital ang 2 sugatan upang lapatan ng lunas. Ipinapakita nito na ang mga pag-atake ay hindi lamang sumisira sa infrastruktura kundi nagdudulot din ng pinsala sa buhay. Ang insidenteng ito ay bahagi ng mas malawak at sistematikong kampanya ng Ukraine na i-target ang mga oil refinery at iba pang mahahalagang infrastruktura ng Russia. Sa pamamagitan ng mga drone attacks na ito, sinusubukan ng Kyiv na pahinain ang kakayahan ng Moscow na tustusan ang kanilang mga operasyong militar. Ang pagbawas sa kita mula sa langis ay nakikitang epektibong paraan upang mapilayan ang ekonomiya ng Russia na nakadepende rito. Mahalagang maunawaan ang kahalagahan ng Afipski Refinery sa ekonomiya ng Russia. Ang pasilidad na ito ay isa sa mga pangunahing refinery na nakatutok sa pag-export ng langis. Noong taong 2024 na proseso nito ang humigit kumulang 7 milyong metriko tonelada ng krudo o katumbas ng 144,000 bariles bawat araw. Ang anumang tigil operasyon dito ay may malaking epekto sa supply. Dahil nakatutok sa export ang Afipski plant, ang pinsalang dulot ng sunog ay inaasahang makakaapekto sa kakayahan ng Russia na magpadala ng petrolyo sa mga dayuhang merkado. Ito ay magdudulot ng bawas sa kita ng pamahalaan sa panahon na kailangan nila ng pondo para sa digmaan. Ayon sa mga eksperto sa enerhiya, ang ganitong uri ng pagkaantala ay nagpapataas din ng presyon sa mga lokal na distributor at nagpapaba ng tiwala ng mga mamimili. Hindi ito ang unang pagkakataon na naging target ang mga pasilidad ng langis ng Russia sa mga nakalipas na araw. Kamakailan lamang ang Perm Oil Refinery na siyang ikapitong pinakamalaking planta ng pagproseso ng langis sa buong Russia ay napilitan ding huminto sa operasyon. Nangyari ito matapos ang isa ring matagumpay na pag-atake ng Ukrainian drone noong ika-21 ng Agosto na nagdulot ng malubhang pinsala sa kanilang mga unit. Ayon sa 2 mapagkakatiwalaang pinagmulan sa industriya ng langis, ang pag-atake sa Perm Refinery ay nagdulot ng malaking sunog at direktang sumira sa mga teknolohikal na unit ng planta. Ang mga unit na ito ang puso ng pagproseso ng krudo at ang pagkakaantala ng kanilang operasyon ay nangangahulugan ng milyon-milyong dolyar na pagkalugi bawat araw. Ang pagkakasunod-sunod na mga ataking ito ay nagpapakita ng kahinaan ng depensa ng Russia. Ang sunod-sunod na pagkabumpo ng mga refinery ay nagpapakita na ang estratehiya ng Ukraine ay nagbubunga ng konkretong resulta. Sa pagkawala ng operasyon ng mga higanteng planta tulad ng sa Perm at Afipski, unti-unting nababawasan ang pondo na dumadaloy sa kaban ng bayan ng Russia. Ang industriya ng enerhiya ang pangunahing makina ng ekonomiya ng Moscow at ang pag-atake dito ay direktang tumatama sa kakayahan nilang magpondo ng armas. Mula sa pananaw ng militar, ang paggamit ng mga long-range drones ay nagbigay sa Ukraine ng kakayahan na lumaban sa kabila ng mas malakas na puwersang panghimpapawid ng Russia. Ang mga drone na ito ay naglalakbay ng daan-daang kilometro papasok sa teritoryo ng Russia upang tumpak na tamaan ang mga estratehikong target. Ipinapakita nito ang pag-unlad ng teknolohiya ng Ukraine at ang kanilang determinasyon na dalhin ang digmaan sa Russia. Nahaharap ngayon ang Moscow sa matinding hamon kung paano ipagtatanggol ang kanilang malalawak na infrastruktura ng enerhiya.
Sa kabila ng pagkakaroon ng mga advanced air defense systems, ang dami at liit ng mga drone ay nagpapahirap sa pagharang sa lahat ng ito. Ang pagbagsak ng mga labi ng drone na nagdulot pa rin ng sunog at pinsala sa Afipski ay patunay na kahit ang mga naharang na drone ay maari pa ring magdulot ng malaking kapahamakan. Bagamat bihirang umamin ng direkta ang gobyerno ng Kyiv sa bawat individual na pag-atake, malinaw sa kanilang mga nakaraang pahayag na itinuturing nilang lehitimong target ang mga pasilidad ng langis at militar ng Russia. Para sa Ukraine, ang pag-atake sa mga refinery ay depensibong hakbang upang limitahan ang kakayahan ng Russia na maglunsad ng mga airstrike at missile attacks laban sa mga sibilyang lungsod ng Ukraine. Ang mga pangyayaring ito ay nagdudulot din ng pangamba sa pandaigdigang merkado ng langis. Ang Russia ay isa sa mga pinakamalaking exporter ng krudo sa buong mundo at ang anumang banta sa kanilang produksyon ay maaaring magpalala sa kawalang katiyakan sa supply. Ang mga analyst ay nagbabala na kung magpapatuloy ang mga ganitong pag-atake, maaaring makaranas ng pagtaas sa presyo ng langis ang iba't ibang bansa, kabilang na ang Pilipinas. Ang rehiyon ng Krasnodar ay may estratehikong lokasyon dahil ito ay malapit sa Black Sea at nagsisilbing pangunahing daanan ng supply para sa mga sundalong Ruso na nasa katimugang bahagi ng Ukraine. Dahil dito ang seguridad sa rehiyong ito ay napakahalaga para sa Moscow. Ang pagtagos ng mga drone ng Ukraine sa airspace ng Krasnodar ay isang malaking sampal sa seguridad at nagpapakita ng butas sa kanilang depensang militar. Ayon sa mga ulat ng mga eksperto, ang mga drone na ginagamit ng Ukraine sa mga operasyong ito ay may kakayahang lumipad ng mababa upang iwasan ang radar at nilagyan ng mga sopistikadong navigation system. Ang kakayahang tumama sa mga partikular na teknolohikal na bahagi ng refinery tulad ng distillation towers ay nagpapakita ng mataas na antas ng katalinuhan sa pagpaplano. Ang ganitong katumpakan ay nagpapalubha sa pinsala. Kung babalikan ang kasaysayan ng labanan, ang digmaang drone na ito ay mabilis na nagbago sa nakalipas na 2 taon. Noong una, limitado lamang ang kakayahan ng Ukraine na gumanti sa loob ng teritoryo ng Russia. Ngunit sa tulong ng lokal na inobasyon at suporta mula sa mga kaalyadong bansa, nagawa nilang lumikha ng mga sariling drone na may mahabang hanay. Ang pagbabagong ito ay nagpabago sa takbo ng modernong pakikidigma. Sa loob ng Russia, ang mga insidenteng tulad nito ay nagdudulot ng lumalagong pagkabahala sa mga lokal na mamamayan. Ang takot na madamay sa mga pagsabog at ang banta sa kalusugan mula sa mga nakalalasong usok ng nasusunog na langis ay nagiging bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang pamahalaan ng Russia ay nahaharap sa pressure na tiyakin ang kaligtasan ng publiko habang pinapanatili ang imahe ng kanilang lakas. Sa panig ng diplomasya, ang mga pag-atake sa mga pasilidad ng enerhiya ay patuloy na binabantayan ng mga bansa sa kanluran. Habang ang ilang bansa ay nag-aalangan sa pag-atake sa loob ng Russia gamit ang kanilang mga armas, kinikilala naman nila ang karapatan ng Ukraine na ipagtanggol ang sarili gamit ang sarili nitong teknolohiya. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng komplikadong ugnayan sa pagitan ng geopolitics at digmaan. Isang malaking tanong ngayon ay kung gaano kabilis maibabalik ng Russia ang operasyon ng mga napinsalang refinery. Dahil sa mga umiiral na parusa ng kanluran, mahihirapan ang Russia na makakuha ng mga kinakailangang piyesa at modernong teknolohiya para sa pagkukumpuni. Ang mga sopistikadong kagamitan sa pagproseso ng langis ay kadalasang gawa sa kanluran, kaya ang rehabilitasyon ay maaaring tumagal ng ilang buwan o taon. Sa pagtatapos, ang sunog sa Afipski Oil Refinery ay isang malinaw na paalala na ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine ay patuloy na lumalawak at nagiging mas mapanira. Ang labanang ito ay hindi na lamang limitado sa harapan ng labanan, kundi nakasentro na rin sa ekonomiya at enerhiya. Isang malaking dagok sa depensa ng Ukraine ang mga bagong upgrade sa Geran kamikaze drone ng Russia. Ayon sa mga pinakahuling ulat ng militar, nilagyan na ngayon ng Russia ang mga sasakyang panghimpapawid na walang piloto ng makabagong remote control system at automatikong pagkilala sa target. Dahil dito, nawawalan ng bisa ang mga sopistikadong sistema ng electronic warfare ng militar ng Ukraine na dati ay mabisang pangharang sa mga pag-atake. Kinumpirma ni Serhiy Bezkresnov, isang kilalang tagapayo ng Pangulo ng Ukraine para sa pagpapaunlad ng teknolohiyang pangdepensa, ang nakababahalang balitang ito sa kanyang pahayag. Ayon sa kanya, ang mga operator ng Russia ay maaari nang makakita ng real-time na mga imahe mula sa Geran drone at direktang kontrolin ang mga ito mula sa malayo.
Ang pagbabagong ito ay nagpapakita ng mabilis na ebolusyon ng teknolohiya ng Russia sa gitna ng digmaan. Sa pamamagitan ng bagong teknolohiyang ito, ang mga Geran drone ay nagsisilbi na ngayon bilang isang higanting bersyon ng first-person view o FPV drone na may malaking saklaw ng pinsala sa labanan. Hindi na lamang sila umaasa sa mga paunang itinakdang GPS coordinates, kundi maaari nang maniobrahin ng live ng mga piloto upang umiwas sa mga hadlang at tumpak na mahanap ang kanilang mga target sa huling sandali ng pag-atake. Dagdag pa ni Bezkresnov, hindi lamang remote control ang idinagdag ng Russia sa kanilang mga drone. Higit sa kalahati ng mga ipinapadalang Geran drone ngayon ay nilagyan na rin ng Advanced Automatic Target Recognition System. Ibig sabihin, kahit mawalan ng direktang koneksyon sa operator, ang AI sa loob ng drone ay may kakayahan pa rin kilalanin at piliin ang pinakamainam na target na atakihin sa sarili nitong paraan. Ipinaliwanag ng opisyal ng Ukraine kung gaano kadelikado ang sistemang ito sa aktwal na labanan. Maaaring gabayan ng operator ang drone hanggang sa layong ilang kilometro bago ang target at pagkatapos ay hahayaan na itong lumipad ng mag-isa upang tumama. Sa oras na magsimula ang automatikong pag-atake, ang mga sistemang electronic warfare ng Ukraine ay maaaring mawalan ng kakayahang pigilan ang drone. Bukod sa automatikong pag-target, may isa pang matinding pagbabago na natuklasan ang mga eksperto sa militar ng Ukraine. Naglagay din ang Russia ng sariling electronic warfare system sa mismong mga Geran drone. Ang pangunahing layunin nito ay upang i-jam o guluhin ang video transmission ng mga interceptor drone ng Ukraine na siyang pangunahing sandata na binuo ng Kyiv kamakailan upang pabagsakin ang mga lumilipad na banta. Kapag lumapit ang isang Ukrainian interceptor drone upang banggain ang Geran, nadedetect ng Russian drone ang signal nito at agad na sinisimulan ang pag-jam sa kaparehong frequency. Ayon kay Bezkresnov, bagamat pareho ang signal ng dalawang drone, ang transmitter ng Geran ay 5 beses na mas malakas. Dahil dito, tuluyang napuputol ang video feed at control commands ng tagapagtanggol, kaya bumabagsak ang interceptor drone. Kung babalikan ng kasaysayan ng armas na ito, ang Geran 2 ay isang kamikaze drone na ginawa ng Russia batay sa disenyo ng Shahed 136 mula sa Iran. Una itong nakita sa digmaan sa Ukraine noong taglagas ng 2022. Ayon sa mga eksperto, bagamat nagsimula ang Russia sa pag-assemble gamit ang mga piyesa mula sa Iran, nagawa na nilang i-localize ang produksyon nito mula Mayo. Sa kasalukuyan, ang produksyon ng Geran 2 sa loob ng Russia ay umabot na sa isang antas na hindi sukat akalain ng marami sa buong mundo. Ayon sa pagtatansya ng tanyag na military news site na The War Zone, ang Russia ay may kakayahang gumawa ng libu-libong unit ng mga drone na ito bawat buwan. Inaasahan na ang kabuuang produksyon ay maaaring lumampas sa 50,000 unit sa taong ito na nagbibigay sa kanila ng napakalaking supply. Ayon kay Thomas Newdick, isang kilalang editor sa military news site na The War Zone, ang Geran drone ay nagsimula lamang bilang isang sandata na may limitadong papel sa digmaan. Subalit ngayon, ito ay naging isa sa mga pangunahing elemento ng malawakang opensiba ng Russia laban sa mga estratehikong infrastruktura ng Ukraine. Ang patuloy na pag-unlad nito ay nagpapakita ng pangmatagalang estratehiya ng Moscow sa labanang ito. Noong 2022 hanggang 2023, ang mga drone na ito ay ginagamit lamang sa maliliit na pangkat upang subukan ang depensa ng Ukraine. Ngunit ngayon, nagbago na ang taktika ng militar ng Russia. Nagpapakawala na sila ng daan-daang drone sa iisang gabi upang mapagod at maubos ang mga mamahaling air defense missiles ng Ukraine na lumilikha ng napakalaking panggigipit. May mga babala pa nga mula sa mga eksperto sa militar na sa takbo ng produksyon ngayon, ang Russia ay maaaring magkaroon ng kakayahang magpakawala ng higit sa 1,000 Geran drone sa loob lamang ng 24 na oras sa taong ito. Ang ganitong kalaking bilang ay maaaring magdulot ng matinding hamon kahit sa mga pinakasopistikadong air defense system na mayroon ang Ukraine o maging ang mga bansa sa kanluran. Hindi lamang ang utak ng drone ang binago ng mga inhinyerong Ruso, kundi maging ang kanilang kakayahang sumira at magdulot ng pinsala. Nilagyan na rin ng mga bagong bersyon ng mas malalaking warhead na partikular na idinisenyo para sa iba't ibang uri ng target. May mga warhead na idinisenyo upang tumagos o sumira sa matitibay na gusali at mayroon ding mga idinisenyo upang lumikha ng malawakang sunog sa mga pasilidad ng enerhiya. Bukod dito, nilagyan din ang mga drone ng mga advanced satellite navigation antenna na may mataas na resistensya sa jamming, pati na rin ng mga infrared-guided air-to-air missiles.
Ang huling nabanggit ay naglalayong barili ng mga manned aircraft ng Ukraine na sumusubok na humabol at magpabagsak sa mga drone na ito na nagpapakita ng mas agresibong katangian ng bagong henerasyon ng Geran. Sa mga nakalipas na buwan, nakita rin ang pag-deploy ng mas advanced na bersyon tulad ng Geran 4 at Geran 5. Ang mga bagong modelong ito ay hindi na gumagamit ng tradisyonal na piston engine kundi nilagyan na ng turbojet engine. Ang paggamit ng jet propulsion ay nagbigay sa mga drone ng mas mataas na bilis at kakayahang lumipad sa mas mataas na altitude na nagpapahirap sa mga tradisyonal na paraan ng paghadlang. Dahil sa mas mabilis na takbo at mataas na lipad ng mga jet-powered Geran na ito, ang mga mobile air defense teams ng Ukraine na kadalasang umaasa sa mga machine gun at visual tracking ay nahihirapang tumpak na asintahin ang mga ito. Ang bagong bilis na ito ay nagbigay din sa mga drone ng mas kaunting oras para ma-detect ng mga radar ng Ukraine na nagpapataas ng kanilang rate ng tagumpay sa pag-atake sa mga target. Isang kamakailang pagsusuri sa mga bumagsak na labi ng Geran 4 seeker sa Ukraine ang nagbunyag ng isang kagulat-gulat na detalye sa mga eksperto. Natuklasan nila na ang utak ng Autonomous Target Recognition System nito ay pinapatakbo lamang ng isang murang Raspberry Pi microcomputer. Ang paggamit ng komersyal na teknolohiyang ito ay nagpapakita ng pagiging mapamaraan ng Russia sa ilalim ng mga parusa ng kanluran. Ayon sa mga Ukrainian analysts, ang paggamit ng Raspberry Pi ay nagbibigay ng malaking bentahe sa Russia. Nagbibigay daan ito sa isang epektibong offline machine vision system na gumagana sa napakababang halaga. Hindi na kailangan ng drone ng patuloy na koneksyon sa internet o komplikadong cloud servers upang makilala ang mga target nito na ginagawang mas matatag ang system laban sa mga cyber attack ng kaaway sa aktwal na labanan. Ang offline computing na ito ay partikular na idinisenyo upang malampasan ang kawalan ng access ng Russia sa Starlink satellite internet, gayon din upang labanan ang makapal na lambat ng electronic warfare na nakapalibot sa mga sensitibong target sa Ukraine. Kahit naputulin ng Ukraine ang lahat ng wireless signal sa isang lugar, ang drone ay maaari pa ring lumipad at tumama gamit ang sarili nitong optical system upang matukoy ang target nito. Sa kabuuan, ang patuloy na pag-unlad ng pamilyang Geran drone ay nagpapakita ng isang malaking hamon sa hinaharap ng digmaan sa buong mundo. Habang ang Ukraine at ang kanluran ay naghahanap ng mga bagong paraan ng pagtatanggol, mabilis na umaangkop ang Russia gamit ang murang teknolohiya ngunit may mataas na epekto. Ang labanan sa himpapawid na ito ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa takbo ng modernong militarisasyon.